Sabi nila, ang pag-ibig ay parang paggawa ng tinapay. Kailangan ng tiyaga, kailangan ng init, at kailangan ng tamang panahon para umalsa ang pangarap. Pero paano kung ang 10 taon mong paghihintay ay nauwi lang sa isang pirasong papel na nagkakahalaga ng 1 milyong piso? 100 beses kong tinangkang abuti ng bituin. Pero putsiyam na beses akong nahulog sa lupa. At sa pang-100 pagkakataon, hindi na luha ang pumatak sa aking mga mata, kundi ang huling hibla ng aking danggal. Gabriel, ang tseking ito ay hindi kabayaran sa puso kong dinurog mo sa harap ng maraming tao. Ito ang huling pamamaalam ng babaeng minsan mong hinamak dahil sa kahirapan. Dahil balang araw, Gabriel, lilingon ka at mapagtatanto mo na ang tindera lang ang tinapay na tinalikuran mo, ay siya palang may hawak ng susi sa iyong buong pagkatao. Mula sa pait ng pagkakatraidor hanggang sa tamis ng paghihiganti at pagpapatawad. Ito ang kwento ng isang babaeng itinapon, pero muling bumangon upang bawiin ang lahat ng sa kanya. 1 milyong piso. Yan daw ang halaga ng 10 taon kong pagmamahal sa kanya. Gabriel, sa harap ng lahat ng taong ito, ipinamukha mo sa akin na ang isang tulad kong tindera lang ng tinapay ay hinding-hindi magiging sapat para sa isang devera. Ang boses ni Leona ay hindi nanginig, kahit na ang buong ballroom ng Marangyang Hotel sa Makati ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tugtog ng biolin sa background at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Sa sahig, sa pagitan nila ni Gabriel, ay ang isang pirasong tsekeng kulay asul. 1 milyong piso. Kabayaran para sa 10 taon ng paghihintay, para sa 99 beses na pagtatapat, at para sa isang pusong walang sawang umasa. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling tuksido na lalong nagpatingkad sa kanyang kisig. Ngunit, ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay hinahanap-hanap ni Leona, ay kasing lamig na ngayon ng yelo. Sa tabi niya ay nakakapit sa kanyang braso si Maxine Araneta, isang mestisang tila gawa sa porselana ang kutis. Suot ang isang kumikinang na diamond ring na nagpapatunay ng kanilang katatapos lang na i-anunsyong engagement. Tumingin si Gabriel kay Leona nang may halong inis at pandidiri. Leona, sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta rito. This is a private celebration. 100 beses mo na ba talagang gustong ipahiya ang sarili mo? Tanggapin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga security. Ramdam ni Leona ang init ng mga mata ng mga panauhin. Ang mga matatandang donya na may hawak na wine glass, ang mga negosyanteng tila nanonood lang ng isang nakakatawang dula. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan. Sino bang babaeng yan? Siya yung tagabenta ng kakanin sa Batangas, di ba? How pathetic. Akala niya siguro mapapaibig niya ang isang devera dahil lang sa ilang pirasong tinapay. Napahigpit ang hawak ni Leona sa bitbit niyang maliit na kahon ng cake. Ito ang kanyang ika-100 pagtatangka. Isang espesyal na ensaymada na gawa sa lumang recipe ng kanyang lola. Ang paborito ni Gabriel noong mga bata pa sila sa Batangas. Akala niya na yung nanalo siya sa kontrata sa mga supermarket, sa wakas ay magiging sapat na siya. Akala niya, ang tagumpay niya ay magsisilbing tulay para muling makuha ang atensyon ng lalaking minahal niya mula nung high school. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang sampal ng katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Leona sa gitna, bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng 1,000 alaala. Tiningnan niya si Maxine na may mapang-uyang ng iti sa mga labi at pagkatapos ay ibinaling ang paningin kay Gabriel. Gabriel, noong mga bata tayo, sabi mo ang paborito mong lasa sa mundo ay ang tinapay na gawa ko. Mahinang sabi ni Leona, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Sabi mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi mo malilimutan ang pinagsamahan natin sa Batangas. Tumawa ng mahina si Gabriel, isang tunog na mas masakit pa sa anumang mura. Leona, bata pa tayo noon, utang na loob, grow up! Ang kumpanya ko ay nangangailangan ng partner, hindi ng panadero. Maxine is the perfect match for me. At ikaw? You're just a reminder of a past that I want to bury. Parang may humiwa sa dibdib ni Leona. Ang nakaraan na tinutukoy ni Gabriel ay ang mga panahong siya, ang nag-aalaga rito kapag may sakit ito.
Ang mga gabing magkasama silang nang arap sa ilalim ng puno ng mangga at ang mga sakripisyong ginawa ng pamilya niya para lang makapag-aral si Gabriel sa Maynila. Ang past na gusto mong ibaon, Gabriel, ay ang mga taong nagbuwis ng buhay para lang makatayo ka sa entabladong yan. Sagot ni Leona. Ang boses niya ay nagsisimula na magkaroon ng talim. Yumuko si Leona at kinuha ang tseke sa sahig. Pinagmasdan niya ang 7 numero na nakasulat doon. 1,000,000. Kayang-kaya nitong bayaran ang lahat ng utang ng sungban niya sa Iloilo. Kayang-kaya nitong bigyan ang kanyang lola ng mas maayos na gamot. Ngunit may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa harap ng lahat, dahan-dahang pinunit ni Leona ang check. Una sa 2, pangalawa sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito na tila mga talulot ng patay na bulaklak. Pagkatapos, binitiwan niya ito at hinayaang mahulog sa paanan ni Gabriel. Salamat, Gabriel, sabi ni Leona. Ang kanyang mukha ay biglang naging kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa galit. Salamat dahil sa pang-100 pagkakataon binigyan mo ako ng pinakamagandang regalo sa kaarawan ko. Ang kalayaan. Bahagyang nagulat si Gabriel, hindi inaasahan ng ganitong reaksyon. Si Leona na kilala niya ay iiyak, magmamakaawa, o mananatiling tahimik sa isang sulok. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang estranjero. Pinalaya mo na ako sa kulungan ng pag-ibig ko sa'yo, pagpapatuloy ni Leona. Mula ngayon, hindi na ako ang Leona na hahabol-habol sa'yo. Hindi na ako ang babaeng hihingi ng kahit katiting na atensyon mula sa pamilya niyo. At tandaan mo ito, Gabriel de Vera. Sa araw na muli tayong magkita, sisiguraduhin ko na ang pangalang Villarreal ay hindi mo na muling mapagtatawanan. Tumalikod si Leona ng may taas, no? Hindi niya nilingon ang nagbubulong ang mga bisita. Hindi niya tiningnan ang naguguluhang mukha ni Gabriel o ang galit na titig ni Maxine. Naglakad siya palabas ng ballroom, ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng panibagong simula. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan sa Makati. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang balat, ngunit hindi siya nanginginig. Sa gitna ng dilim at ingay ng syudad, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapa, ang matagal na niyang hindi nararanasan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May 10 missed calls mula sa kanyang tita sa Batangas. Kinabahan si Leona. Agad niyang tinawagan ang numero. Tita? Bakit po? Tanong ni Leona. Ang kanyang boses ay muling naging marupok. Leona, ang lola mo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng hikbi. Isinugod namin siya sa ospital. Kanina pa siya hindi humihinga ng maayos. Hinahanap ka niya, anak. Sabi niya may kailangan daw siyang ibigay sa'yo bago siya mawala. Parang tumigil ang mundo ni Leona. Ang ulan na kanina ay nagpapalaya sa kanya, ngayon ay tila naging luha ng langit para sa kanyang pighati. Papunta na ako, tita. Hintayin niyo ako! Sigaw ni Leona habang tumatakbo patungo sa kalsada upang mag-abang ng sasakyan. Habang nakasakay sa bus patungong Batangas, yakap-yakap ni Leona ang kanyang sarili. Sa isang gabi, nawala sa kanya ang lalaking minahal niya sa loob ng 10 taon, at ngayon ay nang-anganib ding mawala ang tanging taong natitira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna na kanyang pagluha, naisip niya ang punit-punit na tseke at ang malamig na mga mata ni Gabriel. Hindi siya susuko. Kung kailangan magsimula siya sa wala, gagawin niya. Dahil ang apoy na itinanim ni Gabriel sa kanyang puso sa gabing yon ay hindi na apoy ng pag-ibig, kundi apoy ng determinasyon na babago sa kanyang tadhana habang buhay. Ang amoy ng gamot at ang tunog na makinang sumasabay sa mahinang pagtibok ng puso ang sumalubong kay Leona pagpasok niya sa pampublikong ospital sa Batangas. Basang-basa pa rin ang kanyang laylayan ng damit at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang muka dahil sa ulan. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya ay ang payat at maputlang anyo ng kanyang lola, isang na nakahiga sa lumang kama. Lola. Ang hikbi ni Leona ay tila isang batang naliligaw, habang lumalapit siya at hinahawakan ng kulubot at malamig na kamay ng matanda. Dahan-dahang iminulat ni Lola Isang ang kanyang mga mata. Sa kabila ng suwero at oxygen mask, pilit siyang ngumiti nang makita ang apo. Itinaas niya ang kanyang nangiinig na kamay upang haplusin ang pisngi ni Leona.
Dumating ka! Ang apo ko! Lola, huwag po kayo magsalita ng marami. Magpahinga lang po kayo. Galing na ako sa Maynila. Tapos na po, Lola. Wala na si Gabriel. Bulong ni Leona habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Lola Isang. Hindi ng awa, kundi ng isang uri ng determinasyon. Sinenyasan niya ang kanyang kapatid, si Tita Myrna, na iabot ang isang lumang supot na gawa sa katsa. Sa loob nito ay may isang maliit na kahon na gawa sa nara, luma na at may mga ukit na tila mga dahon. Leona, makinig ka sa akin, mahinang sabi ni Lola Isang. Ang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Ang pamilya Villarreal, hindi tayo mga pulubi. Huwag mo hahayaan na ituring kanilang basahan dahil lang sa wala tayong marangyang apelido. Lola, hindi na po mahalaga yon. Mahalaga ito! Pigil ng matanda, habang bahagyang umubo. Ang kahon na ito, huwag mo itong bubuksan hanggat hindi ka pa handa. Pero tandaan mo anak, ang dugong dumadaloy sa iyo ay dugong marangal. Ang mga De Vera, may malaking utang sila sa atin na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Nangunot ang no ni Leona, ngunit bago pa siya makapagtanong, naramdaman niya ang biglang paghigpit ng hawak ni Lola Isang sa kanyang kamay. Ang makina sa tabi ay nagsimulang tumunog ng mabilis at tuloy-tuloy. Isang mahaba at nakakabinging tunog ang gumalot sa silid. Lola? Lola! Sigaw ni Leona. Dumating ang mga nurse at doktor, pilit siyang inilalayo sa kama. Ngunit ang mga mata ni Lola Isang ay nanatiling nakatitig sa kanya hanggang sa unti-unti itong tumigil sa pagkurap. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tila may ibig pa siyang sabihin, isang katotohanang matagal nang nakabaon sa limot. Pagkaraan ng 2 araw, idinaos ang simpleng buro sa kanilang maliit na bahay sa Batangas. Ngunit imbes na katahimikan at pakikiramay, ang narinig ni Leona ay ang malulupit na bulungan ng kanilang mga kapitbahay sa labas. Yan ba yung apo ni Isang na napahiya sa Maynila? Rinig ni Leona mula sa kusina habang nagtitimpla siya ng kape para sa mga nakikiramay. Balita ko ay tinapon daw sa mukha niya ang tseke ng mga De Vera. Sayang, akala siguro ay makaka-jackpot na siya. Sagot ng isa pang babae. Ang tawa nito ay tila isang matalim na kutsilyo. Baka nga inatake ang matanda dahil sa kahihiyan. Sino ba namang lola ang matutuwa kung ang apo mo ay naging katatawanan ng buong bansa sa social media? Ang kapal din kasi ng muka, ambisyonada ang masyado. Bit-bit ang mga tasa ng kape. Lumabas si Leona at hinarap ang mga babaeng nag-uumpukan sa kanilang bakuran. Biglang tumahimik ang mga ito, ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng panghuhusga. Ibinagsak ni Leona ang tray sa mesa ng malakas, dahilan upang mapatalon ang mga ito. Kung napunta lang kayo rito para marites, pakiusap lumabas na kayo. Ang boses ni Leona ay malamig at puno ng awtoridad. Ang lola ko ay namatay ng may danggal. Hindi siya namatay sa kahihiyan. Namatay siya habang hinihintay ang tagumpay ko. At sisiguraduhin ko sa harap ng kabaong niya na balang araw ay kayo ang mahihiyang tumingin sa akin. Nang makaalis ang mga mapanirang kapitbahay, naiwan si Leona sa harap ng kabaong ni Lola Isang. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga kandila, muli niyang tiningnan ang kahon na ibinigay sa kanya. Hinaplos niya ang ukit nito. Ramdam ang bigat ng misteryong dala nito. Ngunit sa tabi ng kahon, nakita niya ang isang tumpok ng mga sulat. Mga sulat na hindi niya naipadala kay Gabriel. Mga larawan nila noong bata pa, at ang mga balat ng candy na itinago niya bilang alaala. Tumayo siya at kinuha ang lahat ng iyon. Lumabas siya sa likod ng bahay at nagsiga. Isang piraso sa isang piraso, itinapon niya ang mga alaala ni Gabriel sa apoy. Ang mga sulat na puno ng pagmamahal ay naging abo. Ang mga larawan ng kanilang mga ngiti ay nilamon ng init. Ang 10 taon kong pagkabaliw sa iyo, Gabriel, ay tinatapos ko na rito. Bulong ni Leona habang pinagmamasdan ng apoy. Kasama ni Lola, ibabaon ko na rin ang lahat ng sakit. Pero ang hustisyang ninakaw niyo sa pamilya ko, yan ang kukunin ko. Nang matapos ang libing, walang sinuman sa Batangas ang nakakaalam kung saan pupunta si Leona. Bit-bit ang isang maliit na maleta, ang uling ng kanyang lola sa isang urn, at ang mahiwagang narabox,
Sumakay siya sa bus. Hindi siya pabalik sa Maynila para magmakaawa. Hindi rin siya mananatili sa Batangas para maging pulutan ng tsismis. Pupunta siya sa Iloilo, sa lupain kung saan walang nakakaalam ng kanyang pagkatalo. Habang umaandar ang bus palayo sa kabayanan ng Batangas, tiningnan ni Leona ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng luha. Wala ng bakas ng babaeng 99 na beses na nagmakaawa para sa pag-ibig. Leona Villarreal. Sambit niya sa kanyang sarili. Ngayon, ang laban ay hindi na para sa pag-ibig. Ang laban na ito ay para sa danggal. Sa kanyang kandungan, ang Nara Box ay tila nagbibigay ng init, isang pangakong may katotohanang naghihintay na mabunyag. Ang biyahe patungong Iloilo ay hindi lamang pagtakas, kundi ang simula ng isang tahimik na digmaang sisira sa pundasyon ng mga De Vera. 2 buwan ang lumipas. Sa isang maliit at payak na paupahang bahay sa baybayin ng Iloilo. Malayo sa ingay ng Makati at sa mga mapanghusgang mata ng Batangas, sinubukan ni Leona na buuing muli ang kanyang sarili. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng bagong lutong pandesal na ginagawa niya tuwid madaling araw. Dito, siya ay kilala lamang bilang Nene, ang masipag na babaeng naglalako ng tinapay sa malapit na palengke. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong na yari sa nipa, naramdaman ni Leona na dumating na ang tamang sandali. Inilabas niya ang Lara Box mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inilawan niya ang naliit na mesa ng isang gasera. Gamit ang isang maliit na kutsil, yudahan-dahan niyang sinungkit ang ilalim ng kahon. Gaya ng hinala niya, merong double bottom ang mahiwagang lalagyan na ito. Isang lumang sobreng kulay kape ang bumagsak sa mesa, kasama ang isang gintong susi na may ukit na letrang V. Nanginginig ang mga kamay ni Leona habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may ilang piraso ng papel na nanilaw na sa luma, ngunit ang mga selyo at pirma ay malinaw pa rin. Ano ito? Bulong niya sa sarili habang binabasa ang unang pahina. Ito ay isang deed of assignment at stock certificate. Hindi makapaniwala si Leona sa kanyang nababasa. Ayon sa dokumento, noong nagsisimula pa lamang ang De Vera Group 30 taon na ang nakararaan, ang lola niya, si Lola Isang, ang napahiram ng malaking puhunan kay Don Teodoro De Vera upang mailigtas ang kumpanya sa pagkalugi. Bilang kapalit, binigyan si Lola Isang ng 30% ng kabuuang shares ng kumpanya. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang sulat na kalakip nito. Isang sulat mula sa kanyang yumaong ama, si Arturo. Anak ko, Leona. Panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Nais kong malaman mo ang katotohanan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko ninakawan ang mga De Vera. Ang totoo, natuklasan ko ang lihim ni Corazon. Ninanakaw niya ang mga pondo ng kumpanya upang itago ang kanyang mga personal na utang sa sugal. Nang malaman niyang hawak ko ang ebidensya ng pagmamay-ari ni Nanay Isang sa 30% ng kumpanya, binaligtad niya ako. Sinira niya ang dangal ko para hindi ako paniwalaan ni Don Teodoro. Pinili ko manahimik at lumayo upang protektahan kayo ni Nanay dahil alam kong walang hanggan ang kasamaan ni Corazon. Napahawak si Leona sa kanyang dibdib. Parang may huminto sa kanyang paghinga. Ang lahat ng hirap na dinanas nila, ang pagkamatay ng kanyang ama sa lungkot at kahihiyan, ang pagkakasakit ng kanyang lola, lahat ng iyon ay dahil sa kasakiman ni Doña Corazon. At si Gabriel? Ang lalaking minahal niya ng 10 taon? Ang tsekeng 1 milyong piso na itinapon nito sa kanya ay hindi lamang isang insult. Ito ay isang bariya kumpara sa bilyon-bilyong halaga ng kumpanyang legal na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. 1 milyong piso para sa 10 taon? Mapait na tumawa si Leona habang umaagos sa mga luha sa kanyang pisngi. Gabriel, hindi niyo ako binayaran. Binubulagyo lang ako sa sarili naming kayamanan. Biglang nagbago ang anyo ni Leona. Ang pagmamahal na dati ay nagpapahina sa kanya ay tuluyan ng natuyo. Ang natira ay isang malamig at matalas na determinasyon. Tumayo siya at hinarap ang maliit na salamin sa dingding. Hindi sapat ang 1 milyong piso para sa buhay ng ama ko at sa luha ng lola ko. Corazon, Gabriel, kukunin ko ang lahat ng sa amin. Hindi bilang isang Villarreal na nagmamakaawa,
kundi bilang ang tunay na may-ari ng imperyong kinatatayuan nyo. Kinabukasan, hindi na naglako ng tinapay si Leona. Gamit ang gintong susi, binuksan niya ang isang maliit na safety deposit box sa isang bangko sa Iloilo na matagal nang iningatan ng kanyang lola sa ilalim ng ibang pangalan. Doon, nakita niya ang mga orihinal na titulo ng lupa sa Batangas at Iloilo na hindi alam ng sinuman na sa kanila pala. Sinimula niyang irehistro ang kanyang sariling negosyo. Hindi na ito isang simpleng panaderya sa kanto. Pinangalanan niya itong Lola's Legacy, Artisanal Bake Shop and Flour Mills. Ginamit ni Leona ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na pagtitinapay at pinagsama ito sa modernong teknolohiya na lihim niyang pinag-aralan sa loob ng 2 buwan. Kinuha niya ang mga lokal na magsasaka sa Iloilo bilang mga supplier. Binago niya ang packaging, ang marketing, at ang kalidad ng kanyang produkto. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang Lola's Legacy ay naging usap-usapan sa buong Visayas. Ang kanilang ensaymada at tinapay na yari sa purong sangkap mula sa Iloilo ay nagsimulang pumasok sa mga malalaking hotel at resort. Ngunit habang umaakyat si Leona sa rurok ng tagumpay, nanatili siyang misteryosa. Hindi siya lumalabas sa mga press release, hindi siya nagpapakita ng mukha. Ang tanging alam ng publiko ay merong isang Queen of Pastry sa Iloilo na mabilis na sumasakop sa merkado. Isang umaga, habang nagbabasa ng balita sa internet, nakita ni Leona ang isang anunsyo. De Vera Group of Companies to expand in Iloilo, plans to acquire local lands for mega mall project. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Leona, isang ngiting puno ng panganib. Nandito na kayo, bulong niya. Halika, Gabriel, pumasok ka sa sarili mong bitag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Ayusin ang lahat ng dokumento para sa lupa sa baybayin. At siguraduhin mong malalaman ng De Vera Group na ang lupang kailangan nila ay pagmamay-ari ng Lola's Legacy. Huwag kayong tatanggap ng anumang tawag mula sa kanila, hanggat hindi si Gabriel De Vera mismo ang humaharap sa akin. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang tindera ng tinapay na hinamak nila sa Maynila ay handa na para sa kanyang unang malaking hakbang sa chessboard ng paghihigante. 2 taon. Sapat na panahon ang 2 taon para ibaon ang isang alaala. Pero para kay Leona, yon ang bawat segundong ginamit niya para pandayin ang kanyang sarili. Ang dating malalambot na kamay na tanging pagmamasa lang ng harina ang alam, ngayon ay marunong ng humawak ng mga kontrata at magpatakbo ng isang imperyo. Ang Lola's Legacy ay hindi na lang isang pangalan. Ito ay naging simbolo ng pag-asa sa Iloilo. Sa loob ng malawak na planta sa Jaro, daan-daang mga nanay at mga nawala ng trabaho ang nabigyan ni Leona ng pagkakataon. Hindi lang siya nagbebenta ng tinapay, nagpapatayo siya ng komunidad. Ma'am Leona, narito na po ang ulat mula sa marketing. Wika ni Sarah, ang kanyang matapat na sekretarya. Gaya ng inaasahan, tayo na ang may hawak ng 70% ng supply ng flour at baked goods sa buong Western Visayas. Maraming malalaking supermarket ang naghihintay na ma-renew ang kanilang kontrata sa atin. Tumango si Leona habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang glass-walled office. Suot niya ang isang itim na power suit, ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle, at ang kanyang mga mata, wala na ang bakas ng pagiging marupok. Kamusta ang lupain sa baybayin? Tanong ni Leona, ang boses ay direkta at walang emosyon. Iyon po ang problema ng De Vera Group, ma'am. Sagot ni Sarah na may halong ngiti. Kailangan nila ang property na iyon para sa kanilang De Vera Iloilo Premier Mall. Pero dahil tayo ang nakabili ng main access road at ang tanging water source sa area, hindi sila makagalaw. Kanina pa po tumatawag ang kinatawan nila. Desperado na silang makipag-ayos. Hayaan mo silang maghintay, sabi ni Leona. Gusto kong maramdaman nila na ang lupang kinatatayo nila ay hindi sa kanila. Habang nangyayari ito sa Iloilo, sa loob ng boardroom ng De Vera Group sa Makati, nagkakagulo ang mga board members. Gabriel? What is happening? Sigaw ni Doña Corazon habang hinahampas ang lamesa. Ang project sa Iloilo ang pinakamalaking investment natin na yung taon. Bakit hindi nyo makuha ang pirma ng pesting Lola's Legacy na yan? Sino ba ang may-ari niyan? Nakatayo si Gabriel sa dulo ng lamesa, bakas ang pagod sa kanyang muka.
Mom, ayaw nilang makipag-usap. Kahit anong presyo ang ialok namin, ibinabalik lang nila ang tseke. Hindi sila pera ang kailangan. I will handle this, Gabriel, singit ni Maxine, na suot ang kanyang pinakamahal na outfit. Baka naman kailangan lang ng tamang pakikipag-usap mula sa isang taong may class. Baka natatakot lang sila sa mga tauhan nyo. I will fly to Iloilo tomorrow. Ako mismo ang kukuha ng laya nila. Kinabukasan, lumapag ang private plane ni Maxine sa Iloilo. Kasama ang kanyang mga bodyguard, dumretso siya sa main office ng Lola's Legacy. Pumasok siya sa lobby ng may angas. Tila siya ang may-ari ng buong syudad. I want to see your CEO. Now! Utos ni Maxine sa receptionist. Sabihin mo, ang fiancé ni Gabriel de Vera ang nareto. I don't have all day. Pinatuloy sila sa isang malawak at napaka-eleganteng conference room. Nakatalikod ang upuan ng CEO habang nakatingin sa view ng Iloilo River. Look, I don't know who you are or what kind of games you're playing. Panimula ni Maxine habang inilalapag ang kanyang designer bag sa lamesa. Pero ang De Vera Group ay hindi sanay na tinatanggihan. Magkano ba ang gusto mo? Double? Triple? Just sign the papers and stop acting like you're someone important. You're just a local baker for God's sake. Dahan-dahang humarap ang upuan. Nalaglag ang panga ni Maxine. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nawalan siya ng hangin sa baga. Sa harap niya nakaupo ang babaeng 2 taon nilang itinuring na basura. Leona? Nauutal na sabi ni Maxine. Impossible! How? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang CEO? Ngumiti si Leona, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hello, Maxine. Long time no see. Masarap pa ba ang kape sa Makati? This is a joke! Sigaw ni Maxine, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Paano ang isang hampas lupang katulad mo ay nakatayo sa ganitong kumpanya? Siguro ay may kung sinong matanda kang pinatulan para makuha ito. You're still the same pathetic woman, Leona. Tumayo si Leona at dahan-dahang lumapit kay Maxine. Bawat hakbang niya ay tila isang banta. Nakakatawa, Maxine. Nung huli tayong magkita, ikaw ang nakatayo sa itaas at ako ang nasa sahig. Pero ngayon, ikaw ang pumasok sa opisina ko para magmakaawa para sa kumpanya nyo? I am not begging. Oh, you are, sabi ni Leona habang dinadampot ang papeles na dala ni Maxine. Dahil kung hindi ko pipirmahan ito, ang De Vera Iloilo Project ay babagsak. At kapag nangyari yon, ang stocks ng pamilya nyo ay bababa. At ang kasalang inaasahan mo, baka maging abo na lang. Pinunit ni Leona ang kontrata sa harap mismo ni Maxine, sa eksaktong paraan kung paano pinunit ni Leona ang tseke ni Gabriel noon. Sabihin mo kay Gabriel, kung gusto niya ng pirma ko, siya ang pumunta rito. Siya ang lumuhod sa harap ko. At ikaw? Tinitigan ni Leona si Maxine mula ulo hanggang paa. Security! Pakilabas ang babaeng ito. Ang amoy niya ay hindi bagay sa bango ng mga tinapay ko. You will pay for this, Leona. Akala mo kung sino ka na. Sigaw ni Maxine habang kinakaladkad siya palabas ng mga security. Nang muling tumahimik ang opisina, kinuha ni Leona ang kanyang phone. Nakita niya ang isang picture sa balita. Si Gabriel, mukhang problemado at pagod. Hindi pa ito ang kabayaran, Maxine, bulong ni Leona sa sarili. Ang tunay na sakit ay magsisimula pa lang kapag nakita na ni Gabriel ang mukha ng babaeng sinira niyo. Sa loob ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Leona ang tamis ng tagumpay. Pero alam niyang ito ay paunang tikim pa lamang. Sa loob ng penthouse ng De Vera Group sa Makati, ang ingay ni Maxine ay tila sirang plaka na nagpapakulo sa dugo ni Doña Corazon. Gabriel! Mom! Hindi kayo maniniwala! Sigaw ni Maxine habang padabog na ibinababa ang kanyang Chanel bag. Ang CEO ng Lola's Legacy? Ang babae nagpapahirap sa atin sa Iloilo? Ay walang iba, kundi ang basurang si Leona. Biglang nabitawan ni Doña Corazon ang kanyang mamahaling tasa ng tsaa. Ano? Ang tinderang yon? Paano? Si Gabriel, na kanina pa nakatingin sa mga sales reports, ay biglang napatayo. Parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Leona, sigurado ka ba, Maxine?
Baka kamukha lang. Anong kamukha? Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng yon. Galit na sagot ni Maxine. Pinahiya niya ako sa harap ng mga empleyado niya. At alam niyo ba ang sabi niya? Hindi siya pipirma hanggat hindi ka lumuluhod sa harap niya, Gabriel. Nanlambot ang mga tuhod ni Gabriel. Sa loob ng 2 taon, sinubuin niyang kalimutan ang gabing iyon sa hotel. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama para sa kumpanya. Pero sa tuwing nakakakita siya ng ensaymada o nakakaamoy ng bagong lutong tinapay, palaging mukha ni Leona ang naalala niya. Ang huling ngiti nito bago pinunit ang check. Kailangan mo siyang puntahan, Gabriel. Utos ni Doña Corazon, ang boses ay puno ng pot. Gamitin mo ang kamandag mo. Paibigin mo siyang muli kung kailangan. Kunin mo ang pirma niya at pagkatapos ay itapon mo siyang muli sa kalsada. Hindi pwedeng ang isang Villarreal ang magpapabagsak sa atin. Pagkalipas ng ilang araw, lumapag ang private plane ni Gabriel sa Iloilo. Habang sakay ng sasakyan patungo sa planta ng Lola's Legacy, hindi mapakali si Gabriel. Tinitingnan niya ang mga billboard sa daan. Marami sa mga ito ay advertisement ng kumpanya ni Leona. Hindi niya akalain na sa loob ng maikling panahon, ang babaeng itinuring niyang liabilities ay naging isang powerhouse. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ng mga matatalim na tingin ng mga security. I have an appointment with your CEO, sabi ni Gabriel sa receptionist. Pangalan po? Walang emosyong tanong ng babae. Gabriel De Vera. Ah, Mr. De Vera, pakihintay na lang po sa lobby. Marami pa pong kausap si Ma'am Leona. Tatawagin na lang po namin kayo kapag available na siya. Pinaghintay si Gabriel ng 3 oras. Si Gabriel De Vera, na sanay na pinagsisilbihan at kinatatakutan, pinaupo lang sa isang silya sa lobby habang pinapanood ang mga empleyadong labas-masok. Pakiramdam niya ay isa siyang aplikante na nagmamakaawa ng trabaho. Sa wakas, pinatuli na siya sa itaas. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Leona na nakatayo malapit sa glass wall, nakatingin sa malawak na planta sa ibaba. Leona, mahinang tawag ni Gabriel. Ang boses niya ay may halong pangungulila na hindi niya inaasahan. Dahan-dahang humarap si Leona. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero ang mga matang dati ay puno ng pagsamba, na yon ay kasing lamig na ng yelo. It's CEO Villarreal for you, Mr. De Vera, sabi ni Leona. Umupo siya sa kanyang swivel chair at itinuro ang upuan sa harap niya. Have a seat. I don't have much time. I have a board meeting in 15 minutes. Naupo si Gabriel. Pakiramdam niya ay lalong lumiit ang kanyang mundo. Leona, anong nangyari sa'yo? Bakit mo ito ginagawa? Is this all about revenge? Natawa ng mahina si Leona. Revenge? Masyadong personal ang salitang yon, Gabriel. This is just business. Ang De Vera Group ay nangangailangan ng access sa lupa ko. At ako? Hindi ko kailangan ng pera nyo. So bakit ako pipirma? Leona, please. Let's be professional. Pakiusap ni Gabriel. The project will provide jobs. Malaki ang maitutulong nito sa Iloilo. Jobs? Tinaasan siya ng kilay ni Leona. Ang Lola's Legacy ay nagbibigay na ng trabaho sa libu-libong Ilonggo. Hindi namin kailangan ng mall nyo para lang magkaroon ng kabuhayan. Ang totoo, Gabriel, ang mall nyo ang papatay sa mga maliliit na negosyante rito. And as a local business owner, I won't allow that. Inilabas ni Gabriel ang isang folder. Look, we doubled the offer. Triple if you want. Just name your price. Kinuha ni Leona ang folder at hindi man lang ito binuksan. Itinapon niya ito sa basurahan sa tabi ng kanyang lamesa. Gaya ng sinabi ko kay Maxine, hindi pera ang kailangan ko. Malamig na sabi ni Leona. Noong huli tayong mag-usap, akala mo lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na presyo. Ngayon, hayaan mong ituro ko sa iyo ang isang leksyon na hindi mo natutunan sa Harvard. Ang dangan ng pamilya ko ay walang katumbas na tseke. Napansin ni Gabriel ang isang bagay sa leeg ni Leona. Isang gintong necklace na may pendant na antique. Nanlaki ang kanya mga mata. Yan! Ang kwintas na yan! Yan ang kwintas na sabi ni Mom ay ninakaw ng tatay mo sa pamilya namin.
Tumayo si Leona at lumapit kay Gabriel. Inilabas niya ang pendant. Ninakaw? Gabriel, ang kwintas na ito ay bigay ni Don Teodoro de Vera sa lola ko. Patunay ito ng pagkakaibigan nila na sinira ng nanay mo. Ang tatay ko ay namatay sa kahihiyan dahil sa mga kasinuhalingan ni Doña Corazon. Hindi totoo yan, sigaw ni Gabriel. Pero may bahagi ng kanyang puso ang nagsisimulang manginig. Talaga? Ngumiti si Leona ng mapait. Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung nasa ang orihinal na kontrata ng De Vera Group noong 1990? Bakit hindi mo itanong sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay takot siyang marinig ang pangalang Villarreal? Bago pa makasagot si Gabriel, bumukas ang pinto at pumasok si Sarah. Ma'am Leona, the lawyers are ready for the meeting. I have to go, Mr. De Vera, sabi ni Leona habang nilalagpasan si Gabriel. Ngunit bago siya lumabas, tumigil siya at bumulong sa tenga ni Gabriel. Siguraduhin mong itatago mong mabuti ang mga assets niyo, Gabriel. Dahil kapag natapos ako, hindi lang ang lupa sa Iloilo ang mawawala sa inyo. Kukunin ko ang lahat, pati ang kumpanyang ipinagmalaki niyo sa akin habang dinudurog niyo ang puso ko. Naiwang tulala si Gabriel sa gitna ng opisina. Ang bango ng tinapay sa paligid ay biglang naging amoy ng panganib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa katotohanang baka ang buong buhay niya ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Matapos ang bigong pagbisita ni Gabriel sa Iloilo, ang takot sa loob ng mansyon ng mga De Vera ay napalitan ng desperadong galit. Para kay Maxine, hindi lang ito usapin ng negosyo. Ito ay usapin ng kanyang pride. Hindi niya matatanggap na ang babaeng itinuring niyang basahan ay may kapangyarihang paghintayin ang kanyang fiancé sa lobby. Kung ayaw niyo makuha sa santong dasalan, makuha natin sa santong paspasan. Madilim na bulong ni Maxine habang kaharap ang isang kilalang fixer at PR strategist sa isang madilim na sulok ng isang bar sa Makati. Kinabukasan, ang payapang operasyon ng Lola's Legacy sa Iloilo ay nabulabog. Ma'am Leona! Ma'am! Hingal na pumasok si Sarah sa opisina. Ang ating main flour supplier sa Maynila, kinansela ang lahat ng ating orders. Sabi nila, may exclusive contract na silang pinirmahan sa De Vera Group. Lahat ng harina na dapat ay sa atin, sa kanila napupunta. Tumayo si Leona, ang kanyang kamao ay napakuyom. Gusto nilang gutumin ang planta natin. Ngunit hindi doon nagtapos. Makalipas ang ilang oras, ang social media ay binalot ng mga balitang kumalat na tila apoy. Mga litrato ng mga batang di umano o isinugod sa ospital matapos kumain ng Lola's Legacy ensaymada. Ang mga headline ay malulupit. Lola's Legacy o Lola's Poison? Sikat na panaderya sa Iloilo, sanhi na malawakang food poisoning. Hindi totoo yan. Sinusundan natin ang pinakamataas na hygiene standards. Sigaw ng isa sa mga panadero habang nakatingin sa kanyang cellphone. Sa labas ng planta, nagsimulang mag-umpisa ang mga tao. May mga nagpoprotesta, may mga nagtatapon ng bato, at may mga kamera ng media na naghihintay ng maling galaw. Sa loob, ang mga empleyado ay nagsisimula ng mangamba. Ma'am, baka ipasara tayo ng mayor? Umiiyak na sabi ng isang empleyadong nanay. Paano na ang pamilya ko? Ito lang ang inaasahan namin. Hinarap ni Leona ang kanyang mga tauhan. Umakyat siya sa isang platform sa gitna ng factory floor. Ang kanyang tinig ay buo at matatag. Walang bakas ng takot. Makinig kayo! Sigaw ni Leona. Alam niyo ang katotohanan? Kasama ko kayong nagmamasa ng tinapay araw-araw. Alam niyo kung gaano kalinis ang bawat butil ng asukal na ginagamit natin? Ang nangyayari ngayon ay isang maruming laro ng mga taong natatakot sa ating tagumpay. Hindi tayo susuko. Sarah, ilok ang lahat ng exits. Walang lalabas na produkto, pero walang titigil sa pagtatrabaho. Mapapadala ako ng sample sa isang independent laboratory sa Singapore ngayong gabi mismo. Hahanap tayo ng ibang supplier ng harina sa ibang bansa kung kailangan. Bumalik ang sigla ng kanyang mga tauhan. Ngunit alam ni Leona na maikli lang ang oras niya. Kailangan niya ng ebidensya na ang De Vera Group ang nasa likod ng paninirang ito. Gabi na nang lumabas si Leona sa back entrance ng planta upang umiwas sa mga reporter. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas sa jacket
ang nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Sino po sila? Tanong ni Leona. Ang kanyang kamay ay handa ng pindutin ang panic button sa kanyang susi. Leona, anak ng namayapang Arturo. Mahinang sabi ng matanda. Ako si Mang Carding, dating driver at katiwala sa mansyon ng mga De Vera. Nanigas si Leona. Naalala niya ang pangalang ito. Si Mang Carding ang huling taong nakita ng kanyang ama bago ito tuluyang itakwil ng mga De Vera. Bakit po kayo nandito? Pinadala ba kayo ni Corazon? Matapang na tanong ni Leona. Umiling ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi, nandito ako dahil hindi ko na kayang dalhin ang sikretong ito sa hukay. Ang nanay mo, si Lola Tama siya. May hawak siyang ebidensya noon. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit takot na takot si Corazon sa iyo. Lumapit si Mang Carding at bumulong. May isang tago na silid sa lumang library ng mansyon. Doon nakatago ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga De Vera ngayon ay galing sa nakaw na pera mula sa pamilya mo. At ang lalong kinatatakutan ni Corazon ay ang malaman ni Gabriel ang totoong dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama si Don Teodoro. Anong ibig niyong sabihin? Hindi namatay sa sakit si Don Teodoro. Vika ni Mang Carding na napabili sa tibok ng puso ni Leona. Namatay siya nang malaman niyang niloloko siya ni Corazon. At ang ebidensya, nasa kamay mo na ngayon, Leona. Ang gintong susi na suot mo, hindi lang yan basta susi. Yan ang susi sa lihim na vault sa mansyon. Bago pa makapagtanong muli si Leona, mabilis na lumayo ang matanda at nawala sa dilim. Naiwang nakatayo si Leona sa gitna ng tahimik na kalsada, Hawak-hawak ang gintong susi sa kanyang leeg. Ang pressure mula sa labas, ang mga trolls, ang harang sa supplier, ay biglang naging maliit na bagay. Ang tunay na laban ay wala sa Iloilo. Ang tunay na laban ay nasa loob ng mansyong kinalakihan ni Gabriel. Marumi ang laro nyo, Corazon, bulong ni Leona sa hangin. Pero hindi nyo alam, hawak ko na ang susi sa inyong impyerno. Sa labas ng planta ng Lola's Legacy, tila isang piyesta ng mga buitre ang mga reporter. Hawak ang kanilang mga mikropuno, bawat isa ay naguunahan sa paggawa ng kwento tungkol sa pagbagsak ng Queen of Pastries ng Iloilo. Ngunit sa loob ng opisina, si Leona ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa monitor ng kanyang laptop. Handa na ba ang lahat, Sarah? Tanong ni Leona. Opo, ma'am. Nakaset na ang livestream sa lahat ng ating social media platforms. Mayroon na tayong mahigit 50,000 naghihintay na manonood. Sagot ni Sarah, na bakas ang kaba sa boses. Huminga ng malalim si Leona, inayos ang kanyang suot na puting blazer at hinarap ang camera. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Leona. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may otoridad na hindi matatawaran. Nitong mga nakaraang araw, binalot ang ating kumpanya ng mga malisyosong paratang. Sabi nila, ang aming mga tinapay ay lason. Sabi nila hindi kami ligtas. Itinaas ni Leona ang isang tumpok na mga dokumento. Hawak ko rito ang sertipikasyon mula sa isang independent laboratory sa Singapore. Ang lahat ng samples mula sa batch na diuma o sanhi ng pagkalason ay negatibo sa anumang uri ng bakterya o chemical. At higit sa lahat, pinalitan ni Leona ang screen ng isang CCTV footage. Kitang-kita ang isang lalaki na palihim na nag-aabot ng isang makapal na sobre sa isa sa mga empleyado ng planta sa likod ng gusali. Ito ang patunay ng pananabotahe, pagpapatuloy ni Leona. Ang lalaking nakikita niyo ay isang kilalang tauhan na madalas makita sa paligid ng mga Araneta at De Vera. Sinubukan nilang bayaran ang aking mga tao upang sirain ang pangalan ng Lola's Legacy. Ngunit nagkamali sila. Dahil ang mga empleyado ko ay pamilya at ang pamilya ay hindi nababayaran ng pera. Sa isang iglap, ang mga komento sa livestream ay nagbago. Mula sa panunumbat, ang mga tao ay nagsimulang magalit sa De Vera Group. Ang hashtag na Justice for Lola's Legacy ay naging trending sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga supermarket na dati ay nagkansela ng orders ay nagsimulang tumawag muli, humihingi ng paumanhin. Habang nangyayari ito,
Sa mansyon ng mga De Vera, padabog na pinatay ni Maxine ang telebisyon. Buisit! Paanong nakuha niya ang footage na yon? Sigaw ni Maxine habang pabalik-balik sa tapat ni Doña Corazon. Sabi ko sa iyo, Maxine, huwag tang padalos-dalos. Malamig na sabi ni Corazon, bagaman bakas ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngayon, ang buong atensyon ng publiko ay nasa atin. Kapag hindi natin ito naayos, ang sapilitang sapian, merger, niyo ni Gabriel ay hindi matutuloy. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng madilim na library, hindi mapakali si Gabriel. Pinanood niya ang buong livestream ni Leona. Ang bawat salita nito ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang kwintas na suot ni Leona, ang gintong susi. Naalala niya ang sinabi ni Leona. Bakit hindi mo itanong sa nanay mo kung nasaan ang orihinal na kontrata noong 19 Labate? Sinamantala ni Gabriel ang pagkakataon na abala si Corazon at Maxine sa pakikipag-usap sa kanilang mga abogado. Lumapit siya sa isang malaking painting ng kanyang ama, si Don Teodoro. Alam niyang may lihim na vault sa likod dito, ngunit hindi niya kailanman alam ang code. Bigla niyang naalala ang petsa ng anibersaryo ng kanyang ama at ng kanyang lola, ang tanging tao na tunay na rumespeto sa mga Villarreal. Sinubukan niya ang kombinasyon. Click! Bumukas ang vault. Sa loob ay walang alahas o pera. Ang tanging naroon ay isang makapal na folder na may titulong Project V, 1990, Confidential. Binuksan ni Gabriel ang folder at ang kanyang mundo ay tila gumuho. Naroon ang mga orihinal na kasulatan na nagpapatunay na si Lola Isang ang nagligtas sa kumpanya. Ngunit ang mas masakit, nakita niya ang mga bank statement ng kanyang ina, si Corazon, na naglilipat ng pondo patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. Ang mismong pondo na ibinintang nila kay Arturo Villarreal, ang tatay ni Leona. Hindi maari, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luha. Pinatay nila ang dangalang isang tao para lang pagtakpan ng sugal ni Mom? Sa dulo ng folder, nakakita siya ng isang sulat na may pirma ng kanyang ama. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin na huli na nang malaman ni Don Teodoro ang katotohanan at ang kanyang tangkang ayusin ito ay pinigilan ni Corazon. Ang huling linya ng sulat ay, kung mahanap man ito ng aking anak, ibalik mo ang katarungan sa mga Villarreal. Sila ang tunay na pundasyon ng ating yaman. Nanginig ang buong katawan ni Gabriel. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki, ang kanyang pagtrato kay Leona bilang isang oportunista, ang kanyang pagbibigay ng 1,000,000 piso. Lahat ng iyon ay isang malaking kabalintunaan. Biglang bumukas ang pinto ng library. Nakatayo roon si Doña Corazon, madilim ang muka. Gabriel, anong ginagawa mo sa vault ng tatay mo? Matalim na tanong ni Corazon. Humarap si Gabriel sa kanyang ina, hawak ang mga dokumento. Mom, bakit? Bakit yung ginawa ito kay Tito Arturo? Bakit yung hinaya ang mamatay siya sa kahihiyan, gayong ikaw naman pala ang nadnakaw ng pera? Nanlaki ang mga mata ni Corazon, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ibinigay ko ang lahat para sa kumpanyang ito, Gabriel, para sa iyo. Kung hindi ko ginawa yun, wala tayo sa kinalalagyan natin na yon. Wala tayo rito? O wala ka rito dahil nasa kulungan ka dapat, sigaw ni Gabriel. Ibinigay mo ang lahat? Ma'am, kinuha mo ang lahat sa kanila. At ngayon, pati ang buhay ni Leona, gusto mo ring sirain. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Gabriel. Utos ni Corazon habang papalapit. Huwag mong hayaang masira ang kinabukasan mo dahil sa awa. Hindi ito awa, ma'am. Ito ay katarungan, sabi ni Gabriel habang mabilis na lumalabas ng library. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Wala siyang ibang nais puntahan, kundi ang Iloilo. Kailangan niyang makita si Leona. Kailangan niyang ibigay ang mga dokumentong ito bago pa magawa ng kanyang ina na bawiin o sirain ang mga ito. Ngunit habang nagmamaneho, hindi napansin ni Gabriel ang isang itim na SUV na sumusunod sa kanya. Isang tawag ang ginawa ni Maxine mula sa loob ng mansyon. Huwag niyo siyang hayaang makarating sa airport, utos ni Maxine sa kanyang mga tauhan. Gawin niyo ang lahat. Kahit kailangan niyo pa siyang saktan, hindi pwedeng lumabas ang folder na yan. Sa kalsada patungong airport,
Isang malakas na tunog ng pagbangga ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang nakatutulig na tunog ng nagpipit-piting bakal at basag na bubog ang naghari sa madilim na highway patungong airport. Ang sasakyan ni Gabriel ay bumangga sa isang konkretong post matapos siyang gitgitin ng itim na SUV. Sa loob ng umuusok na sasakyan, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin at may malapot na likidong dumadaloy mula sa kanyang dugo. Ang kanyang unang hinanap ay ang folder na nasa passenger seat. Ngunit bago pa niya ito maabot, isang kamay na nakasuot ng guwantes ang kumuha nito mula sa bintana. "Salamat dito, Mr. De Vera." Isang malamig na boses ang narinig niya bago siya tuluyang mawala ng malay. Makalipas ang ilang oras, sa Iloilo hindi mapakali si Leona. Katatapos lang ng kanyang tagumpay sa livestream, nuwit may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nang mag-ring ang kanyang cellphone, agad niya itong sinagot. "Ma'am Leona, si Sarah ito." Nanginginig ang boses ng kanyang sekretarya. "Ma'am, may balita mula sa Maynila. Si Mr. Gabriel De Vera, na-aksidente po sa sasakyan. Critical daw po ang lagay niya sa ospital." Halos mabitawan ni Leona ang kanyang telpono. "Ano? Paano?" Hindi pa po malinaw, pero sabi ng mga saksi, hinabol daw ang sasakyan niya bago bumangga. "Ma'am, balita ko rin, bago siya umalis ng mansyon, nagkaroon daw sila ng malalang away ni Doña Corazon." Napaupo si Leona sa kanyang swivel chair. Dapat ay matuwa siya. Dapat ay maramdaman niya na ito ang simula ng karma para kay Gabriel. Pero bakit tila may kung anong sumasakal sa kanyang puso? Bakit ang alaala ng batang Gabriel na nagtatanggol sa kanya sa Batangas ang unang pumasok sa kanyang isip? At hindi ang Gabriel na nagtapo ng check sa kanya? Nang gabing iyon, hindi nakatiis si Leona. Sumakay siya sa unang flight patungong Maynila. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng kasagutan. Sa VIP room ng ospital, nakatayo si Doña Corazon at Maxine sa tabi ng kama ni Gabriel. Wala pang malay ang lalaki, puno ng benda ang ulo at katawan. "Nakuha niyo ba ang folder?" Mahinang tanong ni Corazon kay Maxine. "Opo, ma'am. Sinunog na ng mga tao ko. Wala nang ebidensya," sagot ni Maxine. Walang bakas ng pagsisisi sa kaniyang mga mata kahit na ang sariling fiancé ay nasa bingit ng kamatayan. "Mabuti, siguraduhin niyo ring wala makakalapit kay Gabriel, lalo na ang babaeng yon." Ngunit sa labas ng pinto, isang tao ang nakikinig. Si Mang Carding, ang dating driver. Alam niyang hindi sapat ang pagsunog sa folder. May isa pang bagay na itinago ni Gabriel sa loob ng kanyang lumang silid sa mansyon. Isang bagay na hindi alam ni Corazon. Nang makitang papunta si Leona sa ospital, palihim siyang sinalubong ni Mang Carding sa fire exit. "Leona, hindi ka pwedeng kumasok sa loob. Bantay sarado sila, Maxine." Bulong ng matanda. Inabot niya ang isang maliit na susi at isang lumang notebook. "Ito, kinuha ko ito sa ilalim ng kutso ni Gabriel nung isang linggo. Sabi niya sa akin, kung may mangyari man sa kanya, ibigay ko ito sa'yo." Binuksan ni Leona ang notebook sa ilalim ng madilim na ilaw ng fire exit. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Gabriel. Mga petsa mula noong nasa kolehiyo pa sila hanggang sa huling gabi bago ang insidente sa hotel. Hunyo 15. Nakita ko si Leona sa palengke kanina. Gusto ko siyang lapitan, gusto kong sabihin na ang ganda-ganda niya sa suot niyang simpleng damit. Pero naalaala ko ang sabi ni Mom. Ang tatay niya ang dahilan kung bakit naghihirap si Dad sa sakit. Paano ko mamahalin ang anak ng taong sumira sa pamilya ko? Patawad, Leona. Kailangan kong maging matigas para sa proteksyon mo at ng kumpanya. Sa ibang kahina, mas masakit ang nakasulat. Ika-100 ang pagtatapat. Alam kong darating siya sa hotel. Ito na ang huling pagkakataon. Kung itataboy ko siya ng tuluyan, baka sakaling lumayo siya at hindi na siya madamay sa maruming laro ni Mom at Maxine. Mas mabuting magalit siya sa akin habang buhay kaysa masira ang buhay niya dahil sa amin. Leona, ang checking ibinigay ko sa'yo, hindi yun pambayad sa pag-ibig mo. Yun ang lahat ng personal kong ipon para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa amin. Patawad kung kailangan magmukha ako masama sa paningin mo. Napahikbi si Leona.
ang mga liham na hindi na ipadala. Ang bawat salita ay tila isang hatdao na humihiwa sa kanyang galit. Ang Gabriel na kinamuhian niya ay isa rin palang biktima. Isang biktima ng manipulasyon at maling akala na itinanim ng sarili nitong ina. Bakit, Gabriel? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hikbi ni Leona habang yakap ang notebook. Dahil diwag siya, Leona. Wika ni Mang Carding. Diwag siyang harapin ng nanay niya dahil akala niya ay utang na loob niya ang lahat. Pero ngayong gabi, tinangka niyang itama ang lahat. Ang folder na nakuha sa kanya, yon ang magpapalaya sa inyo. Tiningnan ni Leona ang notebook. Sa huling pahina, may nakasulat na isang serya ng mga numero at isang lokasyon. Batangas, lumang bodega ng kumpanya. Safe box number 402. Naintindihan ni Leona. May kopya pa si Gabriel. Ang folder na kinuha ni Maxine ay hindi ang tanging ebidensya. Tumayo si Leona at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang pagmamahal ay muling nag-aapoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito ang pagmamahal na nagmamakaawa. Ito ang pagmamahal na handang pumatay para sa katarungan. Mang Carding, bantayan niyo si Gabriel, utos ni Leona. Pupunta ako sa Batangas at kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong wala ng mansyong babalikan si Corazon at Maxine. Habang papalayo si Leona, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Gabriel sa loob ng ICU. Isang mahinang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi. Leona, mabilis ang pagpapatakbo ni Leona ng sasakyan patungong Batangas. Ang bawat kislap na mga post ng ilaw sa highway ay tila mga segundong gumibilis sa kanyang orasan. Sa kanyang kandungan, ang notebook ni Gabriel ay nagsisilbing mitsa ng isang bombang malapit ng sumabog. Pagdating sa lumang bodega ng De Vera Group sa labas ng kabayanan ng Batangas, sinalubong siya ng amoy ng kalawang at alikabok. Ang lugar na ito ay dati ring ginagamit ng kanyang ama noong ito pa ang katiwala. Bawat sulok ay may hapdi ng alaala. Gamit ang flashlight, hinanap ni Leona ang safe box number 402 sa madilim na sulok ng mezzanine. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinitipa ang code na nakasulat sa notebook. 10-28-94. Ang petsa ng kanilang unang pagkikita noong mga bata pa sila. Clack! Bumukas ang vault. Sa loob, nakita ni Leona ang isang makapal na tumpok ng mga papeles. Mga orihinal na kopya ng lahat ng sinunog ni Maxine. Pero sa ibabaw ng mga dokumento, may isang maliit na bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang Polaroid picture. Siya at si Gabriel, noong 16 na taon pa lamang sila, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa likod nito, may nakasulat na maikling mensahe sa tinta na medyo kumupas na. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang pundasyon ko, Leona. Patawad kung kailangan kitang bitawan para hindi ka madurog kasama ko. Napahawak si Leona sa kanyang bibig upang pigilin ang hitbi. Napakatanga mo, Gabriel. Bakit mo sinarili ang lahat? Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi nang marinig ni Leona ang tunog ng papalapit na sasakyan. Mabilis niyang isinilid ang mga papeles at ang larawan sa kanyang bag. Mula sa bintana ng mezzanine, nakita niya ang 3 lalaking armado na pababa ng isang SUV. Siguraduhin niyo na walang matitirang bakas! Rinig niyang utos ng isang pamilyar na boses. Si Maxine. Sumunod pala ito sa kanya. Walang oras para matakot. Sa loob ng 2 taon sa Iloilo, hindi lang pagluluto ang natutunan ni Leona. Natutunan niyang maging alerto sa panganib. Mabilis siyang gumapang patungo sa fire exit sa likod. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang boses ni Maxine sa loob ng bodega. Leona! Alam ko nandito ka! Sigaw ni Maxine, ang boses ay pulo ng desperadong galit. Ibigay mo na sa akin ang mga papeles na yan at hahayaan kitang mabuhay. Huwag mo nang hintayin na matulad ka sa tatay mo. Gaya ng ginawa niyo kay Gabriel. Sigaw ni Leona mula sa dilim ng mezzanine. Sinubukan niyo siyang patayin para lang sa mga papel na ito? Anong klaseng hali mo ka, Maxine? Negosyo lang ito, Leona. At sa negosyo, ang mga sagabal ay kinakalimutan. Nagpaputok ng baril sa ere ang isa sa mga tauhan ni Maxine, dahilan upang malaglag ang ilang lumang lata sa paligid. Ginamit ni Leona ang pagkakataon.
Itinulak niya ang isang malaking stack ng mga bakanteng flour sacks patungo sa mga tauhan ni Maxine upang magsilbing harang at distraksyon. Sa gitna ng gulo at alikabok, mabilis siyang nakababa at nakalabas sa likurang pinto. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito bago pa man siya maabutan ng mga tauhan ni Maxine. Ang kanyang puso ay naghahabulan, pero ang kanyang isip ay malenaw. Hindi siya babalik sa ospital. Hindi pa ngayon. Sa Maynila, sa loob ng ICU, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang buong katawan. Gabriel? Anak? Ang boses ni Corazon ay puno ng plastik ng pag-aalala. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Ang folder? Huwag mo nang isipin yon. Naayos na namin ni Maxine. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang ina. Ang mga matang dati ay puno ng pagsunod, ngayon ay puno ng matinding puot at pagkasuklam. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kasama ang ginawa nito. Pero tanging mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Magpahinga ka lang, anak, sabi ni Corazon habang hinahaplos ang kanyang kamay. Kapag magaling ka na, itutuloy natin ang kasal. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa ilalim ng benda, ang mga mata ni Gabriel ay nakatuon sa pinto. Alam niyang darating si Leona. Alam niyang hindi siya pababayaan ng babaeng 100 beses niyang tinanggihan, pero 101 beses siyang piniling iligtas. Samantala, sa isang lihim na lokasyon sa Makati, hinarap ni Leona ang kanyang legal team at si Mang Carding. Inilatag niya ang mga dokumento mula sa safe box number 402. Ito na ang lahat, sabi ni Leona. Ang boses ay kasing talim ng labaha. Ang ebidensya ng embezzlement ni Corazon noong 1990, ang peking audit report laban sa tatay ko, at ang serye ng mga sadyang pagbangga sa mga sasakyan ng mga kalaban ng De Vera Group sa negosyo. Kasama na rito ang nangyari kay Gabriel. Ma'am Leona, bukas na ang grand signing ng merger sa pagitan ng De Vera at Araneta, paalala ng kanyang abogado. Ito ang pinakamalaking event sa business world na yung taon. Eksakto. Ngumiti si Leona. Isang meeting punong-puno ng panganib at katarungan. Gusto kong makita ng buong mundo ang pagbagsak ng Kalilag Imperyo sa mismong araw na akala nila ay maghahari sila habang buhay. Mang Carding, ihanda ang lahat ng witnesses. Sarah, tawagan mo ang lahat ng media partners natin sa Iloilo at Maynila. Sabihin mo sa kanila, merong isang espesyal na pasalubong ang Lola's Legacy para sa lahat. Hinigpitan ni Leona ang hawak sa Polaroid picture ni Gabriel. Kaunti na lang, Gabriel. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Ang marangyang ballroom ng Grand Hyatt Manila ay puno ng mga naggagandahang bulaklak, mamahaling alak, at ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Ito ang araw ng sapilitang sapian, ang merger ng De Vera Group at Araneta Holdings. Isang alyansa mapapatatag sa kapangyarihan ni Doña Corazon at Maxine. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Corazon at Maxine. Suot ang kanilang mga pinaka-eleganteng terno, handa nang ilapat ang panulat sa dokumentong magbubuklod sa kanilang mga imperyo. Ladies and gentlemen, anunsyo ng MC, ang huling pirma para sa kinabukasan ng ating industri. Ngunit bago pa man madampi ang tinta sa papel, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng malakas. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ay tila nagbigay ng banal na anyo sa babaeng pumasok. Si Leona, hindi na siya ang tinderang may amoy ng harina. Suot niya ang isang matingkad na pulang suit na tila sumisimbolo sa dugo at tapang. Sa likod niya ay isang hukbo ng mga abogado, si Mang Carding, at ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Ihinto ang pirmahan! Ang boses ni Leona ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas pa sa anumang mikropono. Leona? Sigaw ni Maxine habang tumatayo. Ang mukha ay namumutla sa galit. Security! Paalisin ang babae nito! Wala siyang karapatang pumasok dito! Sa katunayan, Maxine, sabi ni Leona habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado, bawat hakbang ay may otoridad. Ako ang may pinakamalaking karapatan na narito. Inabot ni Leona ang isang dokumento sa kanyang abogado na agad itong ipinakita sa mga kamera ng media.
Ayon sa orihinal na stock certificate ng De Vera Group noong 1990, 30% ng kumpanyang ito ay legal na pagmamay-ari ni isang Villarreal na ngayon ay ipinamana sa akin si Leona Villarreal. Bilang major shareholder, anumang merger o sapilitang sapian ay invalid nang wala ang aking pahintulot. Nagkaroon ng buluman sa buong silid. Ang mga board members ay tila nagulantang. Ngunit hindi dun tumigil si Leona. Corazon! Hinarap ni Leona ang matanda na ngayon ay nanginginig na sa kinauupuan. Akala mo ba ay habang buhay mong maikakaila ang katotohanan? Akala mo ba ay mababayaran mo ang danggal ng tatay ko? Sa dambuhalang LED screen sa likod ng entablado, biglang may lumabas na video. Hindi ito ang promotional video ng merger. Ito ay ang serya ng mga dokumento mula sa Safe Box number 402, ang audit trail ng pagnanakaw ni Corazon, ang mga peking pirma na ginamit niya laban kay Arturo Villarreal, at ang huling pag-amin ni Don Teodoro bago ito mamatay. Niyan ang mukha ng inyong idolo. Sigaw ni Leona sa mga tao. Isang babaeng nadnakaw sa sarili niyang kumpanya at pumatay sa danggal ng aking ama para lang pagtakpan ang sarili niyang sugal. Sinungaling ka! Sigaw ni Corazon, pilit na tumatayo kahit nang hihina ang mga tuhod. At ikaw, Maxine? Lumingon si Leona sa babaeng balisa na. Gusto mo bang ipakita ko rin ang recording ng pag-uutos mo sa iyong mga tauhan na gitgitin ng sasakyan ni Gabriel? Muntik mo nang patayin ang sarili mong fiancé para lang sa mga papel na ito. Kasabay nito, pumasok ang mga tauhan ng NBI sa entablado. Doña Corazon de Vera at Maxine Araneta, mayroon kaming warrant of arrest para sa mga kasong embezzlement, falsification of public documents at frustrated murder. Wika ng opisyal. Ang kislap ng mga kamera ng media ay tila naging mga kidlat ng paghuhukom. Si Maxine ay nagsisigaw habang pinapustas ng posas, habang si Corazon ay tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Isang pagbagsak na hindi lamang pisikal, kundi ang pagbagsak ng kanyang buong imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Leona. Tumingin siya sa itaas, tila kinakausap ang kanyang lola at ama. Bayad na tayo, Papa. Wala na silang kumpanyang maipagmamalaki. Bulong ni Leona. Ngunit bago siya umalis, nakita niya si Mang Carding na papalapit may dalang telepono. Leona, si Gabriel. Gising na siya. Gusto kanyang makita. Huminga ng malalim si Leona. Ang tagumpay ay matamis. Ngunit alam niyang may isang huling pinto pa siyang kailangang buksan. Ang pinto na kanyang puso na matagal na niyang sinubukang itago. Tumalikod si Leona sa ballroom, iniiwan ang abo ng kanyang nakaraan at mabilis na naglakad patungo sa ospital. Ang laban para sa katarungan ay tapos na, ngunit ang laban para sa kapayapaan ng kanyang damdamin ay magsisimula pa lamang. Tahimik ang silid sa ICU nang dahan-dahang pumasok si Leona. Ang amoy ng antiseptic at ang ritmo ng heart monitor ang tanging sumasalubong sa kanya. Nakahiga roon si Gabriel, maputla at maraming benda, malayo sa mapagmataas na lalaking nagtapon sa kanya ng check 2 taon na ang nakararaan. Nang marinig ang yabag ng sapatos ni Leona, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, bagaman bakas ang hirap sa bawat paghinga. Dumating ka. Mahinang bulong ni Gabriel. Tumigil si Leona sa paanan ng kama. Hindi siya lumapit ng husto. Ang kanyang pulang suit ay tila isang babala sa gitna ng maputing silid. Nandito ako para sabihing tapos na, Gabriel. Wala na ang merger. Ang nanay mo at si Maxine ay nasa kustodyanan ng mga otoridad. Pumikit ng mariin si Gabriel at isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Salamat, Leona. Yan ang katarungang dapat ay matagal mangang nakamit. Hindi ko ito ginawa para sa'yo. Mabilis na sagot ni Leona. Ang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pait. Ginawa ko ito para kay Papa, para kay Lola, para sa lahat ng taong tinapakan niyo para lang manatili sa itaas. Alam ko. Wika ni Gabriel. At handa akong tanggapin ang anumang parusang ibibigay mo sa akin. Leona, ang checking ibinigay ko sa iyo noon, ang 1,000,000 piso, alam ko ngayon na isang malaking insulto yon. Patawad kung naging bulag ako.
Patawad kung hinayaan kong saktan kanila. Lumapit ng bahagya si Leona. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Ang patawad ay madaling sabihin, Gabriel. Pero ang buhay na sinira nyo, ang danggal na kinuha nyo, hindi yan mababalik ng isang salita. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Leona. Ngunit bago pa man ito dumampi, iniwas ito ng babae. Leona, pirmahan ko na ang lahat ng kailangan mong papeles. Ibinibigay ko na sa'yo ang lahat ng natitira kong share sa De Vera Group. Wala na ako pakialam sa kumpanya. Ang gusto ko lang ay malaman mo na kahit kailan, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Natakot lang ako. Natakot ako mawala ang lahat, kaya pati ikaw binitawan ko. Natakot ka. Kaya ako ang binuwis mo. Pagkatama ni Leona. Yan ang pagkakaiba natin, Gabriel. Nung wala akong anuman, ikaw ang mundo ko. Nung naging nasa iyo ang lahat, naging abala ka sa pagprotekta sa mundong yon at kinalimutan mo ako. Makalipas ang isang linggo, naging headline sa lahat ng pahayagan at news program ang paglilinis sa pangalan ni Arturo Villarreal. Isang pampublikografong pahayag ang inilabas ng Board of Directors ng De Vera Group na ngayon ay pinamumunuan na ni Leona bilang bagong chairperson na nag-aamin sa lahat ng pagkakamali at pagnanahaw na ginawa ni Corazon De Vera noong 1990. Sa loob ng kulungan, si Corazon ay lugmok. Ang babaeng dati ay kinatatakutan at iginagalang, ngayon ay nakasuot na ng kulay orange na uniforme, nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang hiya ay kumpleto na. Wala na siyang yaman, wala na siyang kapangyarihan, at ang anak na tanging kayamanan niya ay tumalikod na sa kanya. Si Maxine naman ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakalong dahil sa frustrated murder. Ang kanyang ambisyon na maging reyna ng mga De Vera ay nauwi sa rehas na bakal. Dinalaw ni Leona ang puntod ng kanyang ama at lola sa Batangas. Inilapag niya ang 2 sariwang bouquet ng bulaklak at ang diaryong naglalaman ng kanilang tagumpay. Papa, Lola, malaya na kayo. Wala na ang mansa sa ating pangalan. Bulong ni Leona habang hinahaplos ang lapida. Ramdam ni Leona ang isang presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Gabriel, nakasakay sa isang wheelchair na itinutulak ni Mang Carding. Bagaman mahina pa, pinilit niyang pumunta roon. Leona, tawag ni Gabriel. Dinala ko ang mga huling dokumento. Ang bahay sa Batangas at ang lupain ng Siangban, lahat ay nasa pangalan mo na ulit. Bayad utang, Leona, kahit alam kong hindi ito sapat. Tiningnan ni Leona ang lalaking minsan niyang pinang-arap na makasama habang buhay. Ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring matinding pintig ng puso. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang misyon. Salamat, Gabriel, sabi ni Leona nang may katiting na ngiti. Salamat sa pagpili na gawin ang tama sa huli. May pag-asa pa ba tayo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tumingin si Leona sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Gabriel, ang Leona na nagmamahal sa iyo ng 100 beses ay namatay na kasama ng kanyang lola. Ang Leona na nasa harap mo ngayon ay isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili ng higit sa sinuman. Tinalikuran ni Leona ang kanyang nakaraan. Hindi siya galit, hindi rin siya naghihigan. Siya ay malaya na. Magpagaling ka, Gabriel. Iyan ang huling hiling ko sa iyo bilang isang kaibigan. Huling sabi ni Leona bago siya naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan ni Leona palayo sa sementeryo, nakita niya sa side mirror ang anyo ni Gabriel na unti-unting lumiliit sa paningin. Isang kabanata ang natapos at isang bagong pahina ang bumukas. Hindi na siya ang tindera ng tinapay na biktima. Siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang bayan ng Batangas ay balot ng kagalakan. Hindi dahil sa isang piyesta, kundi dahil sa pagbubukas ng Lola's Legacy Integrated Center, isang malaking pasilidad na hindi lamang paggawaan ng tinapay, kundi isang training center para sa mga kababaihan at mga out-of-school youth na gustong matuto ng negosyo. Si Leona Villarreal, na ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na CEO sa bansa, ay nakatayo sa harap ng bagong gusali. Suot niya ang isang eleganteng puting Filipini, na moderno ang disenyo.
Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa bakas ng pait at galit na dala niya noon. Ang tagumpay ng Lola's legacy ay hindi lang tungkol sa harina at asukal. Vika ni Leona sa kanyang talumpati sa harap ng media at ng mga taga-Batangas. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkakalubog at sa pagbawi ng danggal na kailanman ay hindi dapat tinanakaw sa atin. Sa bawat tinapay na ginagawa natin, may kasamang kwento ng pagsisikap at pag-asa. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad si Leona sa Hardinang Center kung saan nakatayo ang isang estatwa ni Lola Isang, napansin niya ang isang lalaki nakatayo sa malayo. Hindi ito nakasuot ng mamahaling tuksido. Sa halip, suot nito ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Si Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Leona. Wala na ang wheelchair, bagaman may kaunting pilay pa rin ang kanyang paglakad. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kayabangan, kundi puno ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Leona, mahinang tawag niya. Gabriel? Tugon ni Leona ng may tipid na ngiti. Salamat sa pagdating. Balita ko ay naging abala ka sa pag-aayos ng mga scholarship programs ng pamilya niyo. Ibinenta ko na ang natitirang mga ari-arian ni Ma'am sa Maynila, Leona. Pag-amin ni Gabriel. Ginamit ko ang pondo para bayaran ng lahat ng mga taong naging biktima ng manipulasyon niya noong nakaraang mga dekada. Gusto ko magsimula ng malinis. Gusto ko maging karapat-dapat sa apelidong De Vera, sa parang ikaliligaya ni Dad. Mabuti kung ganoon, Gabriel. Ang pagwawasto sa nakaraan ang unang hakbang para sa mas maayos na kinabukasan, sabi ni Leona. May inabot si Gabriel na isang maliit na box kay Leona. Ginawa ko ito kaninang madaling araw, hindi kasing sarap ng gawa mo pero sinunod ko ang bawat turo mo noon sa Batangas. Binuksan ni Leona ang box, isang pirasong ensaymada. Hindi perpekto ang hugis, medyo sunog ang ilalim, pero amoy na amoy ang katapatan sa paggawa nito. Kumuha si Leona ng maliit na piraso at tinikman ito. Kulang sa asim ng keso at medyo matigas ang masa. Puna ni Leona, pero may ningning sa kanyang mga mata. Pero may puso ang lasa, huminga ng malalim si Gabriel. Leona, sa loob ng 10 taon, 100 beses kang lumapit sa akin. 100 beses mo akong piniling mahalin kahit hindi ko deserve. Ngayon nandito ako, hindi bilang isang De Vera na mayaman, kundi bilang isang Gabriel na natuto ng pahalagahan ang tunay na mahalaga. Tumitik si Gabriel sa mga mata ni Leona. Mahal kita, Leona. Ngayon ko lang ito sasabihin ng may buondor katapatan at walang takot. Maaari ko bang hilingin ang ika-100 at isang pagkakataon? Natahimik ang paligid. Ang ihip ng hangin sa Batangas ay tila nakikinig sa sagot ni Leona. Tiningnan ni Leona ang lalaking minsaning naging mundo at ngayon ay isang bagong tao na sa kanyang harap. Gabriel, panimila ni Leona, ang boses ay matatag. Ang pag-ibig ay hindi isang parangal na ibinibigay dahil lang sa nagbago ang isang tao. Ito ay isang desisyon na kailangan panindigan araw-araw. Isang taon kitang pinanood na ayusin ang buhay mo nang hindi ako kasama at natutuwa ako sa kinalabasan mo. Ngumiti ng bahagya si Leona, isang niting puno ng misteryo at hamon. Sabi mo, 100 beses akong nagmakaawa sa'yo noon? Siguro, ito na ang oras para baliktarin natin ang tadhana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel na may halong kaba at pag-asa. Handa ka bang maghintay, Gabriel? Handa ka bang patunayan sa akin, hindi sa salita kundi sa gawa, na ang pag-ibig mo ay hindi magbabago kahit wala na ang korona mo? Tanong ni Leona. Kung kaya mong maging matiyaga hanggang sa pang-100 pagtatapat mo, baka sakaling doon, mahanap natin ang sagot. Numiti si Gabriel, isang niting puno ng determinasyon. Kahit umabot pa ng 1,000, Leona, handa ako maghintay. Handa akong patunayan na sa pagkakataong ito, ako na nga nang hindi susuko sa'yo. Hindi man sila nagyakap at hindi man nagtapos sa isang magarbong kasal sa puntong yon, ang pagtitinginan ni na Leona at Gabriel ay puno ng bagong pangako. Isang pangako na hindi na nakabatay sa utang na loob o yaman, kundi sa pagkakapantay-pantay at tunay na respeto. Naglakad si Leona pabalik sa loob ng center, habang si Gabriel ay nanatiling nakatanaw sa kanya. Bit-bit ang pangarap na balang araw,
Ang kanilang mga kwento ay magtatagpo muli sa tamang timpla at tamang panahon. Ang tindera ng tinapay ay hindi na naghihintay ng prinsipe. Siya na ang reyna. At ang prinsipe ay kailangang matutong magmasa ng sarili niyang kapalaran bago siya papasukin sa palasyo ng kanyang puso. Dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon, katarungan, at ang ika-100 pangako.